Uy! Carbon Lodi! Uy! Carbon Lodi! Kumusta mga kaibigan? This is James Padran and ngayon nandito tayo sa Arims Gears as usual and medyo special ang ating pag-uusapan today kasi it's all about the carbon fiber helmets. Ngayon, sikat na sikat itong mga carbon fiber helmets sa ating mga riders dahil nga sa gaan at sa ganda ng mga helmets na ito. Pero, mahal. What we have here is the Spyder carbon fiber helmet and the HJC Alpha 11 carbon fiber helmet. Okay? Walang brand wars ha. Ito para lang makatulong sa mga tao na naghahanap ng carbon fiber helmets. Ngayon, hindi ko man maibigay lahat ng carbon fiber helmet brands na meron dito sa ating bansa. At least magkaroon kayo ng idea sa dalawang brands na ito. Okay? With those things out of the way, let's start. Unahin natin ang Spyder carbon fiber helmet. Itong Spyder carbon fiber helmet na ito ay ang kanilang Recon Plus or Recon 2.0 and inilabas ng Spyder ito under sa kanilang Spy na brand. Ang Spyder ay isa sa mga homegrown brands na helmet manufacturers na nandito sa ating bansa. Ngayon, dito sila naiiba. Ang Spyder ay may sariling R&D o Research and Development team na nagdi-design at gumagawa, nagpa-plan ng kanilang mga helmets as compared sa ibang homegrown brands na medyo sabihin na nating nakaasa sa mga manufacturers nila from other countries para sa mga bagong design at bagong updates ng kanilang mga helmet shells. Now, katulad na nabanggit ko kanina, ang kanilang carbon fiber helmet ay inilabas nila under Spy brand. So ano nga ba ang meron sa ating Spyder carbon fiber helmet? Siyempre, ang kanyang shell composition is carbon fiber. Meron itong removable at washable na inner lining. Of course, intercom ready na ito o meron siyang lalagyanan ng speaker sa loob. So kung halimbawa gusto mo magkabit ng iyong sariling intercom, pwede itong Spyder carbon fiber helmet na ito. And also, this carbon fiber helmet has dual visor. And ang kanyang visor is made out of polycarbonate, kaya talagang high impact resistant ito. Ang bigat nitong Spyder carbon fiber helmet na ito ay approximately 1,250 grams plus minus 50 grams. So by far, sa mga homegrown brands ito ang may pinakamagaang na timbang. And of course, ang kanyang homologation is ECE and ICC. Kaya talaga namang dumaan ito sa proper testing at talagang safe gamitin. Ngayon, kapag ikaw ay bumili ng Spyder carbon fiber helmet, meron itong kasamang clear lens and the usual bag for the helmet. And also, aside from the matte finish na meron itong helmet sa harapan natin, the Spyder Recon Plus carbon fiber helmet also has different finishes. Merong glossy, may mga konting design and whatnot. Ang ating next helmet naman ay sa tingin ko it needs no further introduction dahil talagang medyo sikat ito. Dahil nga ito ay international brand. This helmet is the HJC Alpha 11. Sa mga hindi pa nakakaalam, HJC is a South Korean brand na kilala internationally. They have their own research and development sa US and also available din ng HJC throughout the world. Fun fact, ang unang carbon fiber helmet ng HJC ay tinatawag na AC-12 but unfortunately it was already discontinued. Pero as of the moment, ang sumisikat by far na helmet model ni HJC is the Alpha series nila. Katulad na lang nitong Alpha 11 which was introduced way back 2016. So itong Alpha 11 is pretty much made because of racing and street use. Pero
merong balita sa HJC na this coming 2024, ilalabas na rin nila ang kanilang upgrade from Alpha 11 which is the Alpha 12. Ano ang meron sa mga HJC Alpha series na mga helmet? So, itong model na ito, which is the black carbon fiber, obviously, ang shell nito is made out of carbon fiber. Kaya talagang magaang at talagang impact resistant. Meron din itong removable at washable inner liner. And of course, this helmet is intercom ready. Meron itong HJC Smart which is parang collaboration ng HJC and Sena. Kung mapapansin nyo, meron itong compartment for the battery sa bandang batok. And yung loob nito, meron talaga siyang lalagyanan ng speakers along with the wires. And kung halimbawa ayaw mong gumamit ng kanilang HJC Smart, you could always use third-party intercom. Katulad na lang ng ating Fridcon intercom. Kita nyo naman, nakakabit na. This helmet also has a polycarbonate visor na impact resistant din. And ang kanyang weight is approximately 1,350 grams plus minus 50 grams. Pero hindi nyo mayaalis na dahil sa shape ng kanyang helmet, talaga namang mukha siyang maliit, di ba? Kaya hindi mo lang masasabi na pang racing lang siya, pero magagamit mo rin talaga siya for daily or for your street use. Pagdating naman sa mga certification, ang HJC Alpha is ECE and also ICC certified. Kaya talaga namang safe na safe gamitin ang helmet na to. Kung bibili ka ng Alpha 11, this helmet comes with a free visor. Bale, ang nakakabit sa kanya is clear and then free itong smoke na lens. And aside from that, may kasama na rin itong pin lock, which is medyo may kamahalan ang pin lock ng mga HJC helmets. Nag-testing tayo, syempre. Dahil carbon fiber helmets ang dalawang ito, siguradong walang ngalay sa legs, especially for long rides. Dito naman nag-shine ng konti ang Spider helmet dahil mas konti ang wind noise na maririnig mo as compared to the HJC Alpha 11. At hindi mo mapipigilang mapansin na may titingin on both helmets dahil sa angas nito. Lakas makapogi pre, promise. Pero ang pinakamahalagang tanong ay magkano nga ba ang mga carbon fiber helmets na ito? Ang Spider Recon Plus carbon fiber helmet ay naglalaro from 10,000 to 15,500 ang presyo. Kay HJC Alpha naman, naglalaro ang presyo nito from 30 to 50,000 pesos. Depende sa Alpha series and sa design. Makate. So kayo, anong carbon fiber helmet ang bibili nyo para sa sarili nyo? Now, ganito if you're going to settle for the homegrown brands, okay lang yun. Kasi lahat naman sila is dumaan sa testing and talaga naman hindi naman may bebenta yan. Kung halimbawa hindi naman na-test na maayos dito sa ating bansa. But if you're gonna settle for the international brands, syempre i-expect mo na medyo mas mataas talaga ang presyuhan nito. So ikaw, anong carbon fiber helmet ang bibilin mo? Comment down below, pag-usapan natin. And as usual, stay safe guys.